Praise the Lord, amen. Okay, nalipay mo, amen? Nalipay mo? Okay, nalipay tang dunay choir o nindot kay mensahe sa mga awit. Nagpainomdom na to nga pagkanindot dito sa langit. Actually, atong miaging Huwebes, dunay nami gitawag og alumni reunion, alumni fellowship. Tanang mga graduates sa Bible Baptist College sa Cebu City naghimo mi og reunion. Portigyong sa baa. Ingko mao ni sa langit. Porting kubutag sa langit ba? Makita didto. Amot lang unsa kay dagway na to, no? Ug sa langit, no? Kay kasagaran, uy, puti na yung buhok, uy, nitambok lagi ka, uy, naniwang ka, uy, daghana. Dito sa langit, nabaghay, manaway po na to dito. So, wapa mo ko kato sa langit, God? Saman, mga to na ta? Diba? Okay, salamat nga napay dako kayong buloto sa Ginoo nga gihatag na to, amen? So, dili lang sa tamag-una-una. Okay, doon na mo yung Bible atong ablihan sa usa lang ka verse, duha lang ka verses, no? Minidugta. Atong isugutan karon mga kaigsunan kining don't fail the grace of God or do not neglect the grace of God. Do not neglect the grace of God. Okay, atong basahon, Hebrews chapter 12, verse number 28. Atong basahon dungan, ready, go. Wherefore we, receiving the kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. For our God is a consuming fire. Okay. Pray that thank you, Lord, sa imong faithfulness. Lord, salamat sa awit sa choir o sa awit kaganina sa imong sa congregation. Salamat, Lord, nga among nadunggan nga you are so good, you are so faithful. Lord, i-bless ang mensahe karon nga mabutang kini sa mong kasing-kasing una-una. Dili ni namo ipalabay lang daw sa wa lang may makasabot. Kundi tagay mig kaalam nga amo ning ma-apply sa among kinabuhi. Amo ning giampo in Jesus name. Amen. Paliw maglingkod, salamat kay Ginoo. Kay let us have grace whereby we serve God acceptably with reverence and godly fear. Kaya ang theme namo dito sa Cebu about the amazing grace, the amazing grace of God, or nagisgot ka to sa pag-alagad sa Ginoo. Pag-alagad sa Ginoo nga pinaagi lamang sa iyang grasya. Okay, actually ang atong lesson mga kaigsunan naa diri magsugod ta sa verse number 15. Verse number 15 ta magsugod. Atong isgutan karon mga kaigsunan kining the grace of God, ang gracious Ginoo. Og matod pa din is atong verse number 15, looking diligently lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. We are saved by grace, amen? So dili na kalimdan nga number one, we are saved by grace. So it's only by the grace of God nga naluwas da, amen? Then ikaduha,
we are given grace, or the same grace nga nagluwas na to in Titus chapter 2 verse number 11, chapter 2 verse 11, by the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Na luwas ta pinaagi sa gracias Ginoo. Verse number 12, ningon din siya nga, verse 12, teaching us that denying the ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. The same grace nga nagluwas na to, ang nagluwas na to nga grasya, mao po'y nagtudlo na to, unsao na to nga mo separar ta gikan sa kalibutan or mausab ang atong kinabuhi. Dayon ang ikatulo, it's only by the grace of God that we can serve Him. Sa 1 Corinthians chapter 10 chapter 15 verse number 10. 1 Corinthians chapter 15 verse number 10. Ningon si Paul, by the grace of God I am what I am. For His grace which was bestowed upon me was not in vain. Meaning ang grasya sa Ginoo nga naa ni Paul, wa gyud mausik, wala makawang. Amen. Meaning ang grasya nga nagluwas niya, wa gyud mausik, gigamit gyud niya. Ningon siya diya, but I labor more abundantly than they all. Mas dako pag nabuhat si Paul ikumparar sa nila ni Peter, nila sa uban pang mga apostles. It's only by the grace of God. Yet not I, but the grace of God which was with me. Ang buot basabot mga kaigsunan nga ang grasya sa Ginoo nga nagluwas ni Paul, dako kayo pog kahimuan nga the same grace iyang gigamit nga dako kay siya nahimos diha sa buluton si Ginoo. Dayon sa the grace of God in suffering, or ato mabasa na sa 2 Corinthians chapter 12 verse number 9. In time of suffering, we need the grace of God. So kinahanglan man gyud grasya sa Ginoo labi na naatay mga trials, naatay mga pagsulay sa itong kinabuhi. Kinahanglan gyud grasya sa Ginoo. Siya nga, and He said unto me, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness, most gladly. Therefore, I will rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So, dayon ang sunod mga kaigsunan, the grace of God in stewardship. It's only by the grace of God we can give more to the Lord. Kining offering mga kaigsunan, kining labi na, kining kwarta, paghatag, pagbuhi sa kwarta, paglalis man ng banag asawa na, di ba? Dako ra kay na der. Di ba? Usahay maglalis ang bana, usahay ang bana mo ay mo offering, ang asawa mo ay mo pugong. Usahay ang asawa mo ay mo offering, ang bana sa mo ay mo pugong. Ito, balik. So ingon ana, pero it's only by the grace of God nga we can give more. Amen. So actually sa inig-atubang nato sa Ginoo, wala gid, dili ta makabalibad, dili ta makaingon, dili gid ta makaingon nga Lord, wa ko kaalaga nimo tungod kay daghang kag kulang, or wa kay ko nahimo tungod kay daghang tag mga kuan ba, daghang tag mga excuses. Pero kumpleto na ta di. Sumala pa sa Colossians chapter 1 verse number 10, we are complete. Colossians 2:10. We are complete in Him. Kumpleto na ta sa Ginoo. Okay. So
In verse number 15, number 1, mga kaigsunan, there are temptation, no? There are temptation to fail the grace of God. Like in the Bible, looking diligently. Wala si Brother Eric, no? Kaya ni mo, Bert? Okay. Okay. There are temptation to fail the grace of God. Number 1, then is verse number 15. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God. Magbantay ta. Magbantay jud kuno da. Basin, dunay tao nga mapakya sa grasya sa Dios. Ang pangutana, unsa may makapabag, unsa may babag nga dili ta makabuhat sa buluhaton sa Ginoo. Dunay mga babag, mga kaigsunan nganong di ta makabuhat na sa, di ba? Grasya ra mas Ginoo, makaalaga ta sa Ginoo, makabuhat ta sa iyang kabubuton. Pero dunay babag. Ang makababag yun kining number 1 siya nga the root of bitterness. Sabot mo ng bitterness. Sa Binisaya pa na kaligot-got ba? Sa mo kasabot ng kaligot-got. Sabi na sa mga millennials karon, man sa kasabot ng kaligot-got. Pero ambot ba sabot ka ng kasuko ba nga wa gyud nimo ay mo yung gibutang diha sa imong sulod ba? Nga duna kay pagdumot, kalagot, bisag anino, patod ba nila? Bisan anino, gikasilagan ko ikaw, di ba na yung mga nana? So, tamnan tagag kawayan, di ba? Doon na yung mga nana. Nga ang ilang kasuko sa ilang anak, ilang gidaladala hantod garon. Ug ang naapoy anak nga nasuko gyud sa ilang mama. Grabe gyud ang ilang kasuko. Bisag unsa pay may tabo, dili yun nga na. Pantay lang juga ang nana ba. Pero inig kamatay, muhilak man lagi. Ma, pasaylo ako ma. Di ba? Or, day, pasaylo ako day. O, namatay na, usap pa na nga pasaylo, buhi pa, wa. Why? Nga naman na, bitterness. Abi mo kung say tambal na ng bitterness, mga kaisunan, forgiveness. Ako, ganang, tanaw ko ni Dr. De Salva. Si Dr. De Salva, 91 years old naman siya. Mag-iskot kag problema, diha niya, mag-iskot kag mga problema, di siya ganahan makig-philosophy ni mo. Pero mag-istorya mo mga blessing, ganahan ka na siya. Pero ako nakita, mga kaigsunan, sa Ephesians chapter 4, verse number 31. Ephesians 4:31. Tanawa gan sa iyo sa Bible. Ephesians 4:31. Let all bitterness and wrath. Tanan kulong ka bitterness kanang imong kalagot ba? And wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Dili ko no maayo dahil nang doon natay pagdumot. Kaya nga naman, mababagan ang blessing, na. Amen? Ako yun, di butang gini sa akong mind, nga di yung ko magbudumot og tao. Bahala nagbigis giyon sa tanila, bahala na, mo gina, gipractice ko na, ako gyud nang gipaningkamutan sa akong kinabuhi nga. Kaya nga naman, ningon ang doktor nako, ingko dok, akong gingan dok, ngano man ang masakit man ka sa heart, nganong magpundo man ang gitawag flux, hindi sa imong kanang nganong mag-build up na mga flux may ngalan nga ana, sana. Yun siya, ang usa sa makapabuild up na kanag yung ginawag og hatred and bitterness. Mao ba? So, suka na to, hindi na ako ili day mayo.
Usahay no, kini atong pagkataong good, gusto gyutang magdumot. Amen? Gusto gyutang manimalos. Pero mga kaigsunan, dili day na maayo. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Amo na giingon sa verse number 32. Sa verse number 32. Salamat sa Ginoo, amen? Salamat sa Ginoo nga makapasaylo ta ngadto sa mga tawo nga naghahimog kadaot nato. Ayaw mo pagdumot kamuray gansi. Amen? Kita nga nagdumot, kita mo ay di katulog, pero ang nagdahimog istorya against nato, purting tulog. Sila pa mao'y nakadaot sa itong kinabuhi, kita pa mo'y wa katulog. Samay nang sila mo'y dili katulog. Apa mo? Amen? So muna na akong gibutang sa akong mind. Magsakit man akong na. Dili, ilaga na magdumot ka niya. Masuya ra ba ka? Paminaw ha? Masuya ra ba ka mo sinso na sila? Doon na kay bitterness? Masuya ka kung nakapalit og sakyanan, ikaw wa. Nakapalit og bagong sinina, ikaw wala. Sila na loy na sinso. Ay pasangli na sila. Ay masinso lagun sa dia. Basta kawa kay pagdumot nila. Sometimes we are tempted. Tintalon ta nga, ligit, dumti na. No, dili. Kaya ingon na Bible siya nga, let siya looking diligently. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God. Mapakyas ka sa grasyas Ginoo. Sa ato pa, doon ay mababagan ang grasyas Ginoo diha nimo. Timani ha? Grasya rabia sa Ginoo makalagad ta niya. Makasulwining ta, makasimba ta, maka-Bible study ta. It's only by the grace of God. Nga doon na tayo kwarta, doon na ika-offering, makakaunta, natay ka pa, may mga Bible student, tamo palit niyo mga perfume sa badya, aron manimahom ang biyudo. Di ba? Salamat sa itong mga Bible student akong ibadlong ko. Ay, taro nga po ng inyong perfume, mga dili mo manimahom biyudo. Karon mga humot na kayo. Nimahon ng biyuda. Apa mo? Katawa po mo, kayo murag, seryoso ng mga dagway ninyo. Murag yun mo, naamoy gidumtan ba? Di ba? So, ay lang kayo magpahalata nga naamoy gidumtan. Ismail po magpanagsa. Okay, looking diligent, lest any man fail of the grace of God. Now, lest in a root of bitterness is springing up. Kinid ang bitterness mga kaigsunan, mugamot na diha nimo ba? Mugamot. Paminaw ha, ako nabantayan ng bitterness. Mangita ra ba po ni sila mga kakampi ba? For example, kining naglagot nako. Yung mga membro nga naglagot. Kasi kung saan, basta pastor ka, naagi maglagot nimo. Di ba? Ngita po na sila ilang grupo-grupo. Muni. Pito. Ako. Magrupo po na sila ilaha. Then ikaw po nga, kita po nga, usay, nagmata po itong, nagsiga po itong mata, binantay nila. Nagtapok na po sila. Ako na po, pahala na sila. Kinsagilibak nila, ako ba, unsa ba? Ilahan ng tulubago sa Ginoo. Si Kuan, nangaon na po sila, naggrupo na po sila, ay, sakit mong dughan na. Sagli na sila Amen? Ano mo conscious mga nga mo naman Say sa Bible, fail of the grace of God, the root of bitterness is springing up, trouble you. Ang bitterness mga kaigsunan mo
trouble na lakto nga pagka-istorya, matiring ka ana og imo nang di na nimo bandayan. Trouble springing up, trouble, and many be defiled, and thereby many be defiled. Manakod ba? Naasay daghang matakdan. Doon na kay bitterness, doon na kay kalagot. Manakod ba na hantod maggrupo-grupo ang na. Dili na maayo. Kamong mga yung people nga naay mo'y problema sa inyong parents, natural na ninyo. Natural na mingog ninyo. Kay di naman ko yung people. Kay kung magisgot ag bitterness sa tong parents, ako naapo ko'y daghan. Kung ka-istorya. Kana mga unfair, mga unsa diha, ako, gano'n. Ako niagi po ko, ana. Amen? Na kuan ko, sigutan lang ito gamay. Na first, na second honor ko pagka-grade to. Wagi, parents na kong itaod og ribbon. Pagka-grade to na ko. Pagka-graduate na kupod na ko sa high school, sa elementary, wagi parents nga kuan dito. Ni-graduate ko high school, wagi parents nga nitambong na ko. Ni-graduate ko sa electrician, sa parents, salita turyar mo to. Wagi parents na ko. Graduate ko sa Bible School, why parents niya to? Namalay, why parents ni Kuyog? Gikasal, gihapon parents ni Kuyog. Nangamatay na lang to sila. Apuin na ko ba? Ay, gusto tag blessing. Ito, makahisgot mo yung di ba? Di mo? Di ba no? Tando po mo. Makahisgot mo pero ayaw mo pagdumot. Hisgot lang good. Pero ayaw mo yung bantay lalo sa kabalos na niya ako. Dili, balos-balos ba eh. Dili na yung nana. Bitterness na siya. Muna yung maghatag trouble ninyo. Mas may pa inyo ng pasayloon. Tag doon. Bisag asa mo mag-abot, tagda na. Kung gisigaan kag mata, ipahiyom sa iyong mata. Smile. Amen? Ito lang. Taghan ko ka-istorya na, pero di na lang masangit na. Bitterness. And many be defiled. Daghang matakda na. So, doon ay babag sa gitawag, doon ay temptation to fail the grace of God. Number one temptation, bitterness. O kining gitawag fornication. Kining fornication, verse number 16. Lest there be any fornicator and profane person as Esau. Actually, kining gitawag fornication, mga kaigsunan, ang plain good aning pagsabot, no? Kanang dili kahulat. Dili kahulat ba? Mao ni term nga gigamit sa kining mga young people nga bisag wa pa makasal, wala na nag-check-in na unsa da biradahay na unsa ba da. Ang nitabo gitawag na siya fornications, sex before marriage. Wala fornication. So wala jud ka kahulat. Ay lang sa guna. Hulat sa inig kaminyo ni mo, di ba? Sumhan na po gagalugayan na. Napa mo? Pabuta lang. Kaya nga naman, yung example dari si Esau. Si Esau, mga kaigsunan, sayang ang grace of God nga naasa niya, nga din wa siya kahulat, nga ang iyang kanan ang istorya dere, kapuyan naman ko ato good sa Genesis manggod, kapuyan ako adto ba. Pero ang istorya dere nga si Jacob, manghod man niya, kini si Esau, kaluha man ni sila no, ang magulang si Esau,
then si Jacob mo'y manghod. Kining kinaiya ni kini si Esau, hunter ni siya. Ano bang hilig ni siya kanang hunting. So di kayo magpuyo sa balay. So kini si Jacob nagpuyo ni sa balay, mutabang sa iyang mama. Sa ato pa ang paborito sa iyang mama, katog yung mutabang niya si Jacob. So lakton nga pag-istorya, time nang sa diha nga si Esau gikan sa hunting, gutom kayo, wa ka kuha, may kuha. Iyang giinan si Jacob nga, Jacob na ba kay pagkaon niya? Siya niya. Pero sabot tadaan. Kinahanglan nga lakturon ta pag-istorya ay ibaligya ang imong birthright. Meaning ang imong pagkamagulang ibaligya nago. Meaning ako nay magulang ha. Wala na ba? Nagito mag birthright. Anay tabo. Ningon si Esau nga unsa man ang birthright dia nga gutom na kayo. Wag yun siya kahulat nga pwede siya magluto, maglungag unsa dia ana ba? Iyang gihimo, iyang gibaligya ang birthright. Ug matod pa sa Bible, iyang gidespise ang iyang pagkamagulang. Iyang murag baliwala lang niya ba? Nito po, gitiman-an na ito sa Ginoo. So, sa diya nga, matod pa din sa verse number 17, verse number 18, 16, thereby any fornicate like Esau and Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. Verse number 17, for you know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected. Ano itabo mga gani, giingnan siya ni Jacob nga, giingnan siya ni Isaac, Esau, kanang katong imong binison ba, katong walang ibutang sa tuadrig, kanang kalderita ba, nga akong favorito, lutuin ko ato be. Iyang gisulti na ni Isaac ato ni Esau. Sa nakadungman si Rebecca, siya mo'y nagluto. Rebecca, siya may nagluto o ganyan. Yang giinan si Jacob, ikaw ha, magpaisaw-isaw ka. Meaning, parang ilang giblayan nila si Isaac. Aktor nga pag-istorya nga, ang maong blessing, nagpaisaw-isaw man si Jacob, ako lagi ni si Jacob, o si Esau. Parang dili man ka si Esau. Ang imong tingog parang dili gud si Esau. Pero ang imong panit parang si Esau kay panit man sa kanding iyang giana sa iyang. So, aktor nga pag-istorya, nakuha gyud ni Jacob ang blessing. Pag-abot ni Esau, dali siya gluto, then iyang gihatag ni Isaac. Karon si Isaac ingon siya nga, human naman ko, naman to'y tao, abi na kong si Esau to. Ana, nahurot na rin ang blessing, ako na rin na bahatag niya. Actually, mo gani, once nga makabuhi kag pulong or mga blessing, words of blessing, dili na nimo mabawi. Iyan naman gibless si Jacob, dili na pwede. So, mo na nga, wala na siya blessing. Wala nga iyang gidumtan si Jacob. Si Jacob intaw nilagyo ni adto sa Panadaram sa adto sa Syria nga diin maoy ginikanan dito gikan si Rebecca. Aktor nga pag-istorya nga sayang ang blessing ni Jacob ni Esau. Paminawa nitabo na ni. Doon na tayo yung people daring dako gid ang potential. Pero
wa man kahulat. Anay tabo, wala gyud siya. Anyway, di na nato isigutan na. Pero, blessing today, verse number 17, For we, ye know, how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected. Paminaw ha, paminaw mo mga young people. Pag una-una gani mo anang fornication, bisag wa pa mo ka human og eskwela, uburot ng tiyan ninyo, mag-ana-ana mo bata niya, maghilak na lang mo kay wa mo ipapalit og gatas, kay wa mo kahumag eskwela, ang inyo pong nakapaburos ninyo, mga wa pud kayo humag eskwela, naghimong construction worker unsa ba dia, sayang ang inyohang pagpaningkamot. Daghan kayong young people ngayon ana. O daghan kayong young people sa una karon ngayon nagbasol sila. Nga naman, dili naman na nimo mabalik. Kamo bitaw mga maunang masuko kami pastor masuko mi nga magsekreto mo uyab-uyab de sekreto mo uyab-uyab la sekreto de nya pagburot sa inyong tiyan dili naman na dag sekreto. Doon na bitaw yung people dire nga ang gihimo niya aron dili siya masakpan sa iyang papa nga diburo siya, kaon siya mayo. Ningon ang iyang papa, nanambok man gaday. Dakuha na si Muntian, nanambok man ga. Alat, kaon siya. Naunsa ba nga, after 10 months niyang pagsigkaon, nigawas man ang bata. Tinuon na ang istorya. Ingon, diha pa nahibo, pag sakit sa ang tiyan, nabalaka gud ang papa gud. Ingon siya nga, naunsa man ni? Basig, unsa basig appendicitis, basig unsa ni, basig sakit sa kidney, kay sakit ang tiyan. Ay gida sa hospital ay bata man ni gawas. Dili gina mapungan. Amen? Ayaw niyo kusiki ang grace of God. Aminaw ha, kung saan pa man paglihok sa grace of God, anak be. Sa una, gipanggamit mo sa pagtudlo sa extension classes, tudlo sa Bible study, karon ang uban na priso na. Ang uban nga priso na, ang uban wala na, nangaminyo na. Saan man paggamit ninyo be? Una nga, napakyas mo sa grace of God. Inyong gibaliwala ang grace of God. Sayang, no? Napagod. So, that is a temptation. There are temptation to fail the grace of God. And so, mga kaigsunan, ikadua, verse number 18, we are come into the mount that might be touched, that burn with, we are not come into the mount that can be touched, that burn with fire, nor unto blackness and darkness and tempest. Isgutan diri mga kaigsunan gi-compare ba ni ang nagsulat sa Hebrews nga gi-compare ang grace of God. Kanang gitawag, we are now dili ta time sa balaod garon. Time ta sa gitawag grace. So number 2, we are in the time of grace. Ang mo'y pasabot sa una, og imong basahon sa Old Testament sa Exodus chapter 19, sa diyang sila makigistorya sa Ginoo, niingon si Moses, sige panganda mo pag kay ang Ginoo makigistorya nato dito sa Mount Sinai. So makigistorya ang Ginoo. Karon pagsugod na nila,
Adto na sila, karon ni sugod na maglinog, nagkurog na sila. Niingon na dayon ang mga tao nga, Moses, dili na mo magwanta. Ikaw na lang mo'y makikistoryas Ginoo. Dayon sulti lang may og unsay giistoryas Ginoo. Munay buot ipasabot ani. E dili man sila kalahotay. So, mga kaigsuonan, sa atong time karon salamat sa grace of God, sa atong time, yung siya verse number 18 nga, dili na ta pareha sa una. Nga kung ang Ginoo makigistorya, muadto pa tas bukid din maglinog pa. Karon mga kaigsuonan, pwede na ta makigistorya sa Ginoo. Diya sa balang espiritu niya, mato verse number 19, ha? Verse number 19. And the sound of the trumpet, the voice of the words which the voice that they that heard entreated that the word should not be spoken to them anymore. Moses, ay na lang paistorya ang Ginoo namo kay magkurog mi ana, makuyawan mi. And they could not endure that which was commanded. And if so much as the beast touch the mountain, it shall be stoned or thrust through the dart. So, balaan yung itong lugar. Mga kaigsunan, salamat sa Ginoo. Dili na ta ana mo agi ana, amen? Ang Ginoo makikistorya na nato pinaagi sa balang espiritu, amen? We are now in the time of grace. Then ikatulo mga kaigsunan, verse number 21 siya. And so terrible was in the sight of Moses, said exceedingly fear and quake. So grabe ang linog ug nahadlok ang mga tao. Okay, so we are in the time of grace. Amen? Then ikatulo mga kaigsunan, we are in the throne of grace. Or we have the throne of grace. Naatay trono sa grasya. Pag imong tanawon sa Hebrews chapter 4 verse number 16. Hebrews chapter 4 verse number 16. Let us come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and found grace in help in time of need. Paminaw mo mga kaigsunan, mo ni ako murag para sa ako mga kaigsunan, di jud ko angayan nga magpastor, dili ko angayan nga magpreach, di ko angayan nga magdalag church, pero kini mo ay akong gisaligan. The throne of grace. Doon ay time nga doon daghang kay problema, sulbaronon, maingon ana. Kini lang pag-acquire og lote mga kaigsunan, dili ni sayo no eh. Kapag lote nga na, gitagaan magalit ag lote, pero daghang kurak-kurak po og mga unsa diya, daghang mga bitin. Dili sa yon. Ang pag-building, dili sa yon. Ang pagtapok og mga tao, dili sa yon. Pag-train og mga tao, mga missionaries, dili sa yon. Amen? Siguro nang ka ng 26 ka missionary ang nanggawas gikan diri nya, siguro nang ka ana, yun sa mana, grace of God. Una, magtanaw ko mga kaigsoon, wow, it's only by the grace of God. Ang ko sa akong mga classmates, akong gipangutana, pila man ka missionary ang inyong, wala ako magsaba nila. Pampun sila mong tanah. Pila na ka missionary ang inyong imong napadala? 18. Mutana po ko sa isa. But pila na ka missionary, gikan sa imong church? 8. Tanan ako, mas bright pa man sila kaysa ako, Why? Because of the grace of God. Yan naman. Na may grace of God. Mato ba din verse number, niyon siya verse number 22. But we are come. Tanawa ra guning gano sa aman niya. Abi man nako sa una o kining
kining umaabot pa ba? Pero karon man daay ni siya. Kay puno tungod sa pulo nga we are come. Tanawon nimo sa English grammar basta mo yung we are, ye are. Sa ato pa present gini. Amen. We are come unto the Mount Zion, unto the city of the living God, in heavenly Jerusalem, unto the innumerable company of angels. Ang sabot, dili nato ni makita, pero once we pray, mo pray na ta, pag-ingon mo, our Heavenly Father, mga kaigsunan ang angel o ang oy, naay anak nimo gikan sa iligan, nagtawag mga anak. So dunay dili no nato makita. Pero at least naigingon sa Bible rin nga sa diyang mo pray ta or ang atong giduol kay ang paminawa ang context din ay mahitungod man sa pagduol sa Ginoo. Ang context ba amo pasabot ba nga nagisgot kini nga unsaon nato pagduol sa Ginoo. So gi-compare dire sa Old Testament kung moduol ka sa Ginoo moagi pagkaglinog. Ang Ginoo makigistorya nimo mulinog pang yuta. Pero karon mga kaigsunan sa atong time karon kung moduol ka sa Ginoo mo ni mahitabo. Ye are come to the Mount Zion, unto the city of the living God, unto the heavenly Jerusalem, unto the innumerable company of angels. Ang pangutana gano sa man ni? Karon man ni. Amot lang niyo unsa ano niyo pagpasabot verse number 23. And to the general assembly of church and the firstborn which are written in heaven, unto God the judge of all, and the spirits, unto the spirits of just men made perfect, unto Jesus the mediator of the new covenant, unto the blood of sprinkling that speaketh better than that of Abel. Mga kaigsunan na atay mediator. Ako lang ako encourage ninyo no. Mga kaigsunan sa diyang mag-pray ta. We are praying into the throne of grace. Throne of grace ang atong giduulan. Pag-ingon gani mo Lord, salamat na makaampo ko ni ako karon sa trono sa imong grasya. Ang trono sa grasya sa Ginoo dili nakakinahanglan mo adto pas Jerusalem. Naara sa imong tuhod. Doon na tayo daghan kayong problema mga kaigsunan. Pero ato lang ning dadon dia sa throne of grace. Ug ang throne of grace available. Pero nganong dili ta kahimo ana? Layo ta sa grasyas Ginoo. Mo nang yun siya, lest any man fail of the grace of God. Nganong daghang mga Kristiyano dili kahimo ana? Wala sila, napakya sila sa grasyas Ginoo. We are in the throne of grace. 24. Okay. In closing mga kaigsunan, closing na, amen? Salamat po nga saan mo gusto ginawagod nga di ko magwali o taas. Nagkakuan ko ba nga di na ko magwalig taas, bubuon ron ako. Nagsigtan ako sa relo. Okay, ato na tapusan. Okay man niya. Nga man nga dili man nato pakyason ang grasyas Ginoo. Pamina mo iniatubang nato sa Ginoo mga kaigsunan. Mangutana ba ang Ginoo? Kunya, unsa man imong kinabuhi sa kalibutan? Imo bang gigamit ang akong grasya? Amot lang. Na may ingon na verse 28. Wherefore, we receiving the kingdom which cannot be touched. Actually, gisgutan din about kining kingdom of God nga diin
Mo ay atong giwalis mga tao ba nga you must be born again. Kay kun di ka ma-born again, di ka makasulod sa kingdom of God. You must be born again, di ba? Kinahanglan mamembro ka sa pamilya sa Ginoo. Mo man itong suluining man eh. Karon verse number 28. Wherefore we receiving the kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may be served God acceptably. Mga kaigsunan, mo alagad tas Ginoo, kinahanglan ang atong pag-alagad sa Ginoo acceptable ba ngadto niya. Mabita na sa Romans chapter 12 verse 1. Ningon sa Bible, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy acceptable unto God. Holy acceptable unto God. Wa may laing paagi mga kaigsunan. Paghalad sa atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Kaya nga naman, maora ginay reasonable service na to atong lawas, atong ihatag ngadto sa Ginoo, gamiton ni sa Ginoo. Unsaon paggamit sa Ginoo nato? Grace. Sa diyang mo ato ka sa Ginoo mo, halad ka sa imong kinabuhi ato sa Ginoo. Lord, gamit ako diha pinagi sa imong grasya. Mga kaigsoon, gamiton ka sa Ginoo. Akong encourage yung mga Bible student. Pagpuyo mo nga espirituhanon nga kinabuhi ba? Gamitan niyo ang grace of God, di ba? Mahibulong mo. Uy, nakasulwining man ko ani. Uy, nakadala man ko ani. Uy, ano man na, grace of God na. Ayaw ninyo gi-underestimate ang grace of God. Ayaw mo salig sa iyong kaugalingon. Ayaw mo salig sa iyong kaugalingong kaalam. Salig mo sa gracious Ginoo. Kaya nga naman, moabot ang time unya sa dihang moatubang tas Ginoo, mga kaigsunan. Pangutanon tas Ginoo. Naunsa day ka? Nganong wa man ka nakabuhat sa kung kagipabuhat nimo. Di ba? Naaman ko'y grace. Unya, nagyon ra bang Ginoo, verse number 9:29. For our God is a consuming fire. Sabot. Ang connection na, for our God is a consuming fire. Maabot ang time mga moatubang tas hukmanan si Ginoo. Unya, hukman tas Ginoo. Di ba? Ato akong gipres kaganina. Kaninang buntag. Di ba sa 1 Corinthians chapter 3 nga moatubang ta sa Ginoo. Walang libiyong gamay. Verse number 13. If every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work, and what sort it is. Mga kaigsoon na sa God, ang Ginoo na mo ay maghatag kalay. Kuyaw kay ang Ginoo. Sa diyang iyang gihukman ang Sodom ug Gomorra, unsay gigamit niya? Fire. Wa kalayo. Sa diyang sa 2 Peter chapter 3 verse number 10 o verse number 2 Peter chapter 3 verse number 10. Ingon sa Bible, for the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, the earth also, and the works that are therein shall be burned up. Sunugon is Ginoo din kalibutan na de. Verse number 11. Verse 11. Seeing that all these things shall be dissolved. Wala na ni tanan. And what manner of person ought to be of all the holy conversation and godliness. Then so verse number 12. Nevertheless,
we, according to His promise, look for the new heaven and new earth. Mao ni akong gingon kaginina. Doon ay new heaven and new earth, wherein dwelleth righteousness. Mga kaigsunan, salamat sa Ginoo. Yes, our God is consuming fire. Pero ang nakanindot na to, mga kaigsunan, giluwas ta sa Ginoo. Dili na ta maadto pa sa kalayo. Amen? Do not neglect the grace of God. Use the grace of God. To the maximum, mga kaigsunan, ginalan atong gamiton ang grace of God to the maximum. Amen? Muna inig-abot sa Ginoo, mingon ang Ginoo. Amo ato, mingon tas Ginoo, Lord, it's only by your grace. It's only by your grace. Nindog da,